malinawan, mas dumami lalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa muling pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig kanina, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Go. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, nadiskubreng may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Go at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay. Dito lalong naintriga ang mga senador. Sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice, nakasaad sa papel na kasal ang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas dahil kasambahay ng kanyang ama, ang inang hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal. I think you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. Kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Your Honor, So suma total, kung napanood nyo na to, no, yung ano na to, Senate hearing, kasi ilang beses na silang nag-hearing dyan, yun nga, dahil nga wala siyang alam at lumaki lang siya sa farm, so medyo limitado yung sagot niya. So makikita talaga yan sa PSA na mismo, sa ahensya ng gobyerno na yan sa PSA, sila na makakapag patunay talaga niyan kung merong nangyaring misteryo dyan o hindi totoo yan. So sila na makapagpatunay niyan sa legal na paraan. So bali dito nga sa Senate, syempre in aid of legislation, parang sinusuri nila. Although may point naman, magkabilang panig may point naman. So marami nga lang na o-awkwardan sa mga tanong nila at mayroon din naman na nagugustuhan yung pagtatanong nila. So dito nga i-check pa natin kung ano pa nga ba yung pwede nating malaman, kasi para sa akin, no, bibigay ako ng opinion. May mga kumpanya na napagtrabahuan ko ng mga boss ay Chinese, katulad dito sa telco. Yung mga Chinese nakakasalamuha din namin dito sa telco sa mga cellphone yun, no. Bali trabaho lang talaga sila. Wala silang inatupag kundi trabaho. Wala silang mga chismis-chismisan. Trabaho lang talaga. So, pwedeng, dahil nga anak nila, syempre, si Mayor Guo, Chinese din niya kasi hindi niya na inabutan yung nanay niya. Posibleng na-adapt niya rin yung nature ng pagiging, yung lifestyle, nature ng Chinese. So, yun lang. Katulad nga nung in-interview siya, no, ang tinuro lang sa kanya yung basta marunong lang daw siya mag-calculate at yung ibang mga basic ano lang. So posible naman, medyo may punto naman din talaga na gano'n. Tas nasa farm nga lang sila. So alam naman natin ibang lahi yan. Kahit na half, no. Ibig sabihin ko dito is kung negosyante sila, bata pa lang siya at dumating siya ng 14 years old nung sinimulan na siyang pinagtrabaho o pinagmanage dito sa farm. Hindi na talaga yung makakasalamuha ng mga tao sa labas o kahit sino bang kalaro. Kasi nga, yun ang nature nila, business. Ang tinatak na mindset agad sa kanya ng magulang niya dahil nga lifestyle dun sa pagiging Chinese, business, trabaho lang trabaho. Hindi na makakapaglaro ng gasino. Tapos dito sa mga nakakasalamuha niya dahil pinagbibigay siya para makonvince nga na kung dito siya lumaki, medyo limitado lang na konti yung mga sagot, kaya hindi siguro na satisfied yung mga tao, lalo yung mga nandyan sa Senado, kasi gusto nila yung talagang pulido wala naman tayong magawa kung ilang naman talaga kinalakihan niya, pero may punto rin naman talaga na kung ilang naman talaga ang ginagawa niya simula bata siya, yung nagkaisip siya na lang nakikita niya yung mga nagtatrabaho hanggang sa tinuruan siyang mag ng farm, yan, sa baboy, sa ganun lang. So wala talaga, yun lang yung mga nakakasama niya, na-explain naman niya na nung simula bata siya na umaalis din
Tapos may bagong empleyado na babalik. So, posible naman din. So, magkakaalamanan yan talaga sa ano na, yung sa korte na, yung sa legal na proseso na. Dito kasi sa Senate, pumutok talaga siya dahil nga dun sa hindi man katanggap-tanggap yung mga ganong sagot na hindi ko alam, pero wala tayong magagawa kasi kung yun lang talaga eh. Hindi sa pinagtatanggol ko kasi parehas may punto. Parehas may punto. So, tuloy natin. Hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. You should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan. Nakita mo Dahil na sa ang birth hindi nagtutugma ang mga sagot mo, certificate. lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Tingin nila, posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing magulang ng alkalde. Nasa Tatay niyo po ba ay Chinese? tatay ko po ay Chinese. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Ayaw ko po magsinungaling. Oo, tama, Ang tama. tatay Kahit sa China, ganun din yata nung chinek ko din, bawal nga din yung dual citizenship. ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Una nang sinabi ni Mayor Go na tatay niya mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay ng mga personal na detalye ni Mayor Alice. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistics Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magulang ng alkalde. Birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Go na hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala raw silang dapat patunayan. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Aminado naman ang PSA na madaling makakuha ang kahit sino ng birth certificate dahil pinapayagan nila ang late birth registration. Katunayan, may mga nahuli na silang foreigners na nakakuha ng Philippine passport gamit ang dokumento ng PSA. Tingin to So may nakakalusot pala. May nakakalusot sa ahensya ng gobyerno sa PSA. So dapat bigyan niya ng tutukan yan para malaman kung talagang matagal na bang nangyayari yan at kung para mapatunayan na rin yung kay Mayor Alice. So wala talaga ibang sagot dito kundi sa legal na proseso talaga. Yun lang yung doon. tuloy ng mga senador kung may sindikato sa loob ng ahensya. Posible. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic? O, di ba nga daw may nahuli? Kasabi lang din dyan sa balita. So, posible talaga na may dyan, may mga fixer dyan, may mga ano talaga dyan, mga nababayaran. Pero yun nga, dapat alamin nila talaga. Philippine passports. Tinanong din si Mayor Go kung marunong ba siyang magkapampangan. Inamin niyang hindi siya ganun kagaling kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Puro raw kasi Bisaya at Tagalog ang mga kasama niya sa farm. Pero inamin din ng Mayora na marunong siyang mag-Hokkien na dialekto ng China at nagpasample pa nga. Guay lao pe tui tai lok lai. Continue. Qua si Tiongkok lang. Qua si Philippine lang. My father is from Ito lang yan, no. So, pinagsasalita daw siya ng Kapampangan, hindi siya makapagsalita, limitado lang din. Tapos sa Chinese, sample siya, meron din siyang alam, limitado lang din. So ano ba ang makikita natin ditong
magiging dating sa mga manonood. So, ang lalabas dito, fluent siya sa Chinese. Kasi nga yung mukha